Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello mga tagapakinig, ako si Clarita Morales. Siguro, para sa marami, isa lang akong babae na walang konsensya. Ang tawag nila? Mistress. At oo, alam kong mali. Alam kong masama. Pero paano ko pipigilan ang puso kung ito ang kumakapit, kung ito ang humihinga para lang sa kanya? Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili, alam kong mali. Pero mahal ko siya. Hindi ko pinangarap na maging kabit. Hindi ko pinangarap na pumasok sa buhay ng ibang pamilya. Pero minsan, hindi tinatanong ng tadhana kung handa ka na o hindi. Isa lang akong sekretarya noon, tahimik, simpleng babae. Hanggang dumating siya, si Ernesto Vergara. Naalala ko pa ang unang araw na lumapit siya sa mesa ko, hiningi ang minutes ng huling meeting. Clarita, pakikuha naman ng kopya. Ikaw na lang ang may alam kung saan iyon, sabi niya, habang nakatingin ng diretsyo. Halos mabingi ako sa kabog ng dibdib ko nang sagutin ko siya ng, opo sir, sandali lang. Doon ko unang napansin ang mga mata niya, hindi ordinaryo. May bigat, may lambing at may kung anong init na dumidiretso sa puso ko. At mula noon, napapansin kong lagi siyang may ngiti tuwing dadaan sa mesa ko. Unay simpleng tinginan lang, pero ang mga simpleng tinginan nagiging mahahabang sulyap. At ang mahahabang sulyap na uuwi sa mga usapang wala na sa trabaho. Minsan tinanong niya ako kung lagi daw ba akong umuuwi mag-isa. Nagbiro pa ako na, sino pa po ba ang susundo sa akin, sir? At agad siyang sumagot, nakatingin ng diretsyo. Kung papayag ka, pwede akong sumundo minsan. Parang kinurot ang puso ko. May kilig, pero may kaba. Kasi alam ko na may asawa na siya, si Marites Vergara. Unay iniiwasan ko. Pinipilit kong pigilan ang sarili. Pero araw-araw nandyan siya, may dalang tsokolate, kape, o kahit simpleng note na nagsasabing, ingat ka, Clarita. Hanggang isang gabi, nag-overtime kami pareho. Napahaba ang kwentuhan hanggang sa hindi ko na malayang 2:00 na pala ng umaga. Nakangiti siyang nagsabi, sarap ng ganito, no? Walang ibang tao, walang istorbo. At doon ko naibulong, halos hindi lumalabas ang boses, sir, baka mali na to. Lumapit siya, halos pabulong din, at sinagot, kung mali man, bakit parang tama kapag kasama kita? At doon nagsimula ang lahat. Ang unang yakap, ang unang halik, ang simula ng kasalanang paulit-ulit naming tatawirin. Sa piling ni Ernesto, ramdam ko ang pagmamahal na matagal kong hinanap. Para bang ako lang ang mundo niya. Sa bawat halakhak at bawat dampi ng kamay niya, nakakalimutan ko ang lahat ng pangamba. Pero tuwing uuwi akong mag-isa, doon bumabalik ang konsensya. Naiisip ko si Marites, ang asawa niya. At higit sa lahat, si Angelica, ang anak nila. Minsan, habang nagtatago kami sa isang maliit na coffee shop, tinakpan ang mukha para hindi makilala, hindi ko napigilang itanong, Ernesto. Iniisip mo ba sila habang kasama mo ako? Napabuntong hininga siya bago sumagot, Clarita, hindi mo alam. Matagal nang malamig ang tahanan ko, pero sa'yo, muling nabuhay ang puso ko. Gusto kong maniwala, at sa totoo lang naniwala ako, pero sa bawat salita niya, parang may naririnig akong iyak na hindi niya kayang harapin. Minsan, habang natutulog si Carlo, ang anak namin ni Ernesto, napatitig ako sa inosente niyang mukha. Hindi niya alam na siya'y bunga ng pag-ibig na hindi kailanman tatanggapin ng lipunan. At sa bawat hilik ng bata, tinatanong ko ang sarili, anong uri ng ina ako? Tinanggap ko ang pagmamahal na hindi akin at binigyan ko siya ng pangalang may bahid ng hiya. Hindi ako manhid. Alam ko ang bawat luha ni Marites. Hindi ko man nakikita, dama ko ito sa bawat katahimikan ng gabi. Sa mga gabing tahimik, naiisip ko, hanggang kailan ko maitatago ito? Hanggang kailan kami makakaligtas? Kahit anong pilit kong yakapin ang ligaya,
May tinig na bumubulong, darating ang araw, Clarita, sisingilin ka ng kapalaran. At sa totoo lang, iyon ang kinatatakutan ko. Ang araw na makikita ako ng kanyang pamilya. Ang araw na haharapin ko, hindi lang si Ernesto, kundi ang sugatang puso ng kanyang asawa at anak. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung paano, pero alam kong darating. At kapag dumating, hindi ko alam kung kaya kong tumayo. Ako si Clarita. Ito ang aking lihim na pag-ibig. Isang pag-ibig na masarap, pero mapait. Isang pag-ibig na bumuhay sa puso ko, pero unti-unting pumapatay sa konsensya ko. Hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat ng ito. Pero isang bagay ang tiyak. Ang lihim ay hindi mananatiling lihim magpakailanman. At kapag bumagsak ang lahat ng itinago ko, handa ba akong harapin ang mundo? Kinabukasan, matapos kong isulat sa isip ang katotohanan na ang ligaya ko ay may kasamang sugat, nagising akong parang may malaking bato sa dibdib. Sa tabi ko, mahimbing si Carlo, yakap ang laruan niyang lumang kotse. Pinagmasdan ko siya at naisip, kung pag-ibig ang gasolina ng puso ko, konsensya naman ang preno. Lagi akong umaandar, pero laging humihinto bago sumobra. Dumating si Ernesto ng hapon na iyon, dala ang paborito kong pandesal at mainit na tsokolate. Para sa inyo ni Carlo, sabi niya, sabay haplos sa buhok ng bata. Pumintig ang puso ko. Mahal ko kung paano siya tumitingin kay Carlo, parang may tuwa at hiya na sabay. Clarita, marahan niyang wika, kukunin ko ang weekend na to. Tayo lang. Gusto kong makabawi. Tumingin ako sa kanya. Makabawi? Kanino? Tanong ng isip ko, pero ang lumabas lang ay, saan tayo pupunta? Sa lugar na walang nakakakilala, mabilis niyang sagot, parang masaya siyang tumatakas. Ikaw at ako, at si Carlo, kung gusto mo, ayokong maramdaman mong mag-isa ka. Narinig ko ang sarili kong huminga ng malalim. Mahirap tumanggi sa alok na parang tahimik na pangako. Pero sa likod ng matamis na plano, naroon ang tanong, may Marites at Angelica sa kabilang buhay. Paano sila? Habang nag-ahain ako ng merienda, sinubukan kong buksan ang usapang matagal ko nang pinipigilan. Ernesto, kamusta sila? Hindi ko binanggit ang mga pangalan, pero alam naming pareho kung sino ang tinutukoy ko. Sandaling natahimik. Marahan siyang naglagay ng tsokolate, saka umiwas ng tingin. Ayusin ko, sabi niya, parang automatic. Hindi ko gustong masaktan ka. Hindi ako ang iniisip ko, sagot ng isip ko. Pero ang bibig ko, kumapit sa isa pang tanong, alam ba nila na may Carlo tayo? Hindi, mabilis niyang tugon. At kung maaari, huwag muna. Ramdam ko ang panginginig sa loob. Parang may kurtinang mahigpit na nakasarado sa bintana ng katotohanan. Gusto kong hilahin, pero baka bumigay ang buong dingding. Kinagabihan, nakaupo ako sa gilid ng kama habang tulog si Carlo. Nakatingin ako sa kawalan na parang doon nakasulat ang sagot sa tanong na pilit ko nang tinatanggap. Ako ba'y masaya? Kahit may umiiyak dahil sa akin. Kapag kasama ko si Ernesto, parang kumakapal ang balat ng mundo. Hindi ako tinatamaan. Pero tuwing mag-isa na ulit, lumalabas ang mga ingay, mga mahihinang tinig sa loob ng ulo na nagsasabing may taong umiiyak sa kabilang bahay, may anak na nagtataka kung bakit malamig ang hapag, may asawang kumakapal ang katahimikan. Nasa ganyang pag-iisip ako nang mag-text si Ernesto. I love you. Kapit ka lang sa akin. Nag-type ako ng I love you too, pero binura ko. Ang pinadala ko lang, ingat. Sa sumunod na araw, nagpasya akong ilabas si Carlo sa mall. Simple lang ang plano. Kumain ng fries, sumakay sa mini-train, at bumili ng bagong medyas. Gusto ko ng normal na Sabado, walang pagtakas, walang lihim. Pero habang naglalakad kami, ramdam ko ang mga tingin. Hindi ko alam kung totoo o imahinasyon lang na gawa ng takot. May isang matanda na paulit-ulit tumitingin sa mukha ko, tapos kay Carlo, parang may pinagdudugtong sa isip niya. May magjowa sa bench na napahinto sa pag-uusap, tiningnan kami sa kabumulong-bulong. Hindi ko marinig, pero pakiramdam ko kilalang-kilala nila ako. O baka naman pinag-iisipan lang nila
kung sino ang ama ng bata. Ma, bili tayo ice cream? Tanong ni Carlo, sabay turo sa kiosk. Oo naman, sagot ko, kunwaring magaan. Anong flavor gusto mo? Tigil muna sa sweets. May pamilyar na boses na dumaan sa utak ko, si Ernesto, sa alaala. Bakit? Naalala kong tanong ko noon. Kasi pagod ka na tuwing gabi, pabirong tugon niya. Napangiti ako sa alaala at agad ding napalitan ng kaba. Kung may makakita sa akin dito, paano kung may kakilala? Paano kung may nakakilala na? Pumila kami sa grocery para sa gatas at biskwit. Sa harap namin, may middle-aged na babae na panay ang lingon sa amin. Ilang taon na ang anak mo? Tanong niya bigla, tila inosente. 6 years old, ngiti kong sagot. Aba, kamukha niya ang ama, sabi niya. Sabay tingin sa mga mata ni Carlo. Nalaglag ang puso ko. Oo, mahina kong sagot, sabay iwas. Narinig ko ang kasunod na pahaging niya sa kahera, hindi man diretsyong maririnig ng lahat. Parang kilala ko yung batang yan. Paglabas namin, pinakawalan ko ang buntong hininga na kanina ko pa pinipigil. Carlo, uwi na tayo ha? Sabi ko, pilit na nakangiti. Tumango siya. Hindi alam ang bagyong umiikot sa paligid naming mag-ina. Kinagabihay dumaan si Ernesto. Namiss ko kayo, wika niya. Parang bahay ang tinig na matagal kong hinahanap. Nagluto siya ng simpleng sinigang at habang kumakain kami, tinanong niya, kumusta ang mall? Masaya, sagot ko, pero ramdam niyang may kulang. May nangyari ba? Usisa niya. Wala, mabilis kong tugon, busy lang. Hindi ko na idugtong ang totoo na parang hinahabol ako ng mga mata na tila may nakaamoy ng sikreto namin. Ayokong dagdagan ang bigat niya. O baka, ayokong marinig ang sagot na kinatatakutan ko. Pag-uwi ni Ernesto, nag-iwan siya ng halik sa noo ni Carlo at isang maikling yakap sa akin. May plano ako, sabi niya, sa susunod na buwan. Ayusin ko na ang lahat, napatitig ako sa kanya. Ayusin, ulit ng isip ko. Ano ang ibig sabihin ng salitang iyon kung may ibang pusong matagal ng wasak? Kinagabihan, hindi ako dalawin ng antok. Sa dilim, nakikinig ako sa huni ng mga sasakyan sa labas at sa mahinang hilik ni Carlo. Nakasuksok pa rin sa ulo ko ang tanong ng babaeng nakapila sa grocery. Kamukha niya ang ama. Oo, kamukha niya si Ernesto, lalo na sa mga mata. Hinawakan ko ang maliit na frame sa bedside table. Litrato naming tatlo sa tabing dagat, malayo sa syudad, malayo sa mga tanong. Nakashade si Ernesto, hawak ko si Carlo, at pareho kaming nakangiti. Maganda ang kuha pero may isang detalyeng di ko maiwasang tignan. Wala kaming anino sa likod. Parang kinunan kami sa oras na walang araw para laging walang pruweba. Kinabukasan, nagsabi si Ernesto na hindi makakapunta. Long meeting, text niya. Napaupo ako sa sofa at tumitig sa kawalan. Sa mga ganitong araw, ramdam ko ang kabayaran ng lihim namin. Walang pangalan sa school form ni Carlo na maipagmamalaki kong buo. Walang larawang maipapaskil sa sala na may pirma ng tatay. May tawag, may yakap, may saya, pero laging kulang. Sa loob ko, may nagtatanong. Kapag pumili ako ng tahimik na ligaya, ilang taong umiiyak ang kabayaran? Isang hapon, habang bumibili ako ng load sa kiosk malapit sa mall, nakarinig ako ng mahihinang usapan mula sa dalawang sales lady. Si Sir Ernesto daw, may sekretarya na malapit na close sa kanya. Ay, yung maganda, may bata raw laging kasama. Baka hindi totoo. Bakit daw lagi sa labas? Baka may bago ng pamilya. Nanginig ang kamay ko habang binibilang ang sukli. Hindi nila ako kilala. O baka kilala nila ako, pero hindi nila masabi. Ang alam ko lang, kumakalat ang usok bago ang apoy. At kapag biglang may humirit ng pangalan, bakit parang kaya na nilang ituro ang direksyon ko? Tinawagan ko si Ernesto. Kumusta ang meeting? Tanong ko, pinipiling gawing normal ang tono. Stressful, sagot niya. Pero okay lang, uuwi ako bukas. Ernesto, nagtagal ang katahimikan bago ko nasabi ang kailangan kong sabihin. Kung sakaling malaman nila, anong gagawin natin? Hindi nila malalaman, mabilis niyang tugon. Bantayan mo lang ang oras
at ako ang bahala sa iba. Gusto kong maniwala, pero sa loob ko, may matinding kaba. Ang oras daw ang bantayan. Paano kung ang oras mismo ang magpasya laban sa amin? Bago ako pumikit, sumilip ako sa bintana. Tahimik ang kalye, pero parang may paparating, hindi hangin, hindi ulan, kundi pagkakataong matagal ko nang kinatatakutan. Hinawakan ko ang kamay ni Carlo at bumulong sa sarili, hindi sa hangin. Kung may araw na haharap ako sa kanila, sana kaya kong tumayo nang hindi bumibigay. Sa dulo ng isip ko, parang tanong na kumakatok. Kapag ang sikreto ay nauubusan ng lugar, saan ito lalabas? At sa ilalim ng tanong na iyon, may mahinang sagot na ayaw ko pang tanggapin. Malapit na. Pagkatapos ng gabing iyon, yung katahimikang parang may paparating, pinili kong magpakanormal. Sabado ulit, dinala ko si Carlo sa mall playground para makatakbo siya, para makalimutan ko kahit sandali ang bigat sa dibdib. Sa isip ko, kapag masaya ang bata, baka gumaan din ang mundo ko. Mabango ang hangin ng popcorn at cotton candy. May musika mula sa kiddie ride, paikot-ikot ang mini carousel. Umupo ako sa bench, hawak ang bag at tumitingin kay Carlo habang tumatalon siya sa foam blocks. "Ma, tignan mo!" Sigaw niya, itinuro ang maliit na slide. Kumaway ako at ngumiti. Ito ang gusto kong mundo. Simple, tahimik. Kami lang, bulong ng utak ko. Doon ko napansin, ilang beses na may dumadaang mata na humihinto sa mukha ko, lilipat kay Carlo, at pagkatapos pabalik sa akin. Hindi ko pinansin. Sinabi ko sa sarili ko na paranoia lang ito. Habang pinupunasan ko ng tubig ang tuhod ni Carlo, nadapa siya saglit, may huminto sa harap ko. High ponytail, blouse na kulay puti. Ang mga mata ay matalim na parang alam na agad ang kwento ko. "Excuse me," sabi niya, "malamig, kontrolado." Napatingin ako. "Ikaw ba si Clarita Morales?" Nalaglag ang hangin sa loob ng dibdib ko. May pangalan ang tanong. At ang titig niya, hindi ito titig ng estranghera. Ito ang titig ng taong may daladalang sugat. Ako si Angelica Vergara. Pakilala niya, may diin sa apelyido. Anak ni Ernesto at Marites. Parang umikot ang paligid. Napalingon ako kay Carlo, naglalaro pa ring abala. Walang kamalay-malay. "Pwede ba tayong mag-usap sa tabi?" Mahina kong sabi, tinuro ang gilid ng playground. Hindi siya gumalaw. Mabilis at diretso ang boses ni Angelica, halos pumutol sa ingay ng playground. "Ikaw pala si Clarita Morales. Ikaw ang sumira sa pamilya ko." Napaatras ako. "Anak, hindi mo naiintindihan, wag mo akong tawaging anak!" Singit niya, halos dumikit ang mukha sa akin. "Dahil sa'yo muntik nang sumuko si Mama sa lahat." Kumulog ang paligid. May mga ulo na ang napalingon. May nagtatanggal na ng earphones. "Angelica, pinilit kong panatilihing banayad ang tono. Alam kong mali." "Mali?" Yun lang. Umangat ang kilay niya. Ilang gabi kaming walang tulog. Ilang umaga na walang boses si Mama. Ilang taon na ang ninakaw mo sa amin. Mabilis, mainit, tumama sa mukha ko ang palad niya. Parang nagtilian ang lahat ng ilaw sa mall. Nag-echo ang tunog at saka sumunod ang buntong hininga ng mga tao. "Angelica!" May umaawat sa gilid pero naglakad siyang palapit ulit. "I'm not done yet." Hinila niya ang buhok ko, mahapdi, magulo, mabilis. At doon na nagsimula ang sigawan. "Ito ang kerida. Ito yon." May sumigaw. May bata pa. May pahabol ang iba. Naramdaman kong nanginginig ang tuhod ko. Pinilit kong kumawala. Nakaalalay ang isang braso sa bag ko at ang isa para takpan ang mukha. "Angelica, please. Huwag sa harap ng mga bata. Pakiusap ko. Nanginginig ang boses." "Bata?" Tumuro siya kay Carlo, na ngayon ay nakatayo na sa tabi ng slide. Nakadilat, bumababa ang luha sa pisngi. "May anak kayo at pinili mong itago? Ganyan mo ba kami tinalo?" Naririnig ko ang mga tunog ng camera shutters at ng mga phone notifications. May nag-live, may nagre-record, may nag-zoom in. Tama lang yan. Para matuto, sigaw ng isa. Grabe naman. May bata.
Mahinang sabi ng isang lola sa tabi, pero kahit siya, hindi maalis ang tingin. Ang mga salita, parang batong tumatama sa dibdib ko. Gusto kong sumigaw ng tama na, pero natatakpan ng halakhak at usap-usapan. Angelica, naghahanap ako ng lakas pag-usapan natin. Hindi lang ito tungkol sa akin. Sambit niya, nanginginig ang boses. Ito ay tungkol sa nanay ko. Sa mga gabing akala ko mawawala siya. Sa pag-uwi ni Papa na walang paliwanag. Sorry, yun lang ang lumabas sa bibig ko. Hindi sapat. Alam kong kulang na kulang. Sorry, ulit ko. Pero mas mahina. Dinakma niya ang isang dulo ng blouse ko. Pinisil na para bang gusto niyang punitin ang buong nakaraan. Kung talagang sorry ka, bakit ka pa nandito? Hindi ko alam kung paano sasagot. Paano mo ipapaliwanag ang isang pag-ibig na hindi dapat nagbunga? Paano mo huhugasan ang kasalanang matagal mo nang alam? Sa tabi, umiiyak si Carlo. Mama, tawag niya nanginginig. Doon ako tuluyang bumigay. Yumuko ako para abutin si Carlo, pero mabilis ang sinabi ng isang guard na dumating. Ma'am, sa gilid po muna. May mga bata? Parang nabasag si Angelica sa salitang bata. Kumurap siya, saka umiwas. Isang segundo na puro hinga lang ang narinig ko mula sa kanya. Malalim, mabigat, parang nilulunok ang bagyo sa loob. Tiningnan niya si Carlo. Tumingin si Carlo sa akin, hawak ang laylayan ng blouse ko, nanginginig. Sa saglit na yon, parang nagkita ang dalawang mundo. Ang mundo ng anak na iniwan at ang mundo ng batang ipinanganak sa lihim. Anong pangalan niya? Tanong ni Angelica, halos pabulong pero buo. Carlo, sagot ko, mahigpit ang kapit sa kanya. Anak siya ng tatay mo. At ako ang nagkamali. Parang biglang sumabog ang damdamin ni Angelica. Parang apoy na kumalat sa loob ng mall. Kaya pala, sabi ni Angelica. Kaya pala wala si Papa tuwing weekend. Kaya pala umaarte siyang busy. Tumikhim siya, humakbang palapit. Makinig ka, Clarita. Hindi ako papayag na kayong dalawa ang masaya habang kami ang nagdurusa. Angelica, pakinggan mo. Wala akong gustong marinig. Sumiklab ulit ang mga kamera. May umiyak na sanggol sa likod. May batang nagsabing, Mommy, what's happening? At sinagot ng ina ng, Not now. Parang sirena ang tunog ng mall kahit walang alarm. Ma'am, dito po tayo, utos ng guard, may kasama pang dalawa. Marami nang nagre-report. Kailangan nating i-clear ang area. Hindi ako aalis. Sagot ni Angelica. May dapat marinig tong babae. Pakiusap. Sabi ko, hindi ako lalaban. Pasensya na sa lahat. Napatingin ang guard sa akin na parang gusto niyang hulihin ang lahat ng salitang binitiwan ko. Ma'am, sa family lounge po tayo. Bawal ang commotion dito. Habang naglalakad kami, palayo, ako, si Carlo, dalawang guard, at si Angelica na humihinga ng malalim sa likod. Narinig ko ang mga notifications. May nag-send ng link sa group chat. Live! Sa bunutan sa mall. May nagkomento, siya ba yung sekretarya? May nagtanong, totoo bang may anak? Gusto kong magdahilan, magpaliwanag, sumigaw ng buong kwento. Pero paano? Kahit anong sabihin ko, mas malakas ang video kaysa sa boses ko. Pinasok kami sa maliit na silid, sofa, water dispenser, at kurtinang beige. Niyakap ko si Carlo. Tahan na, anak. Sabi ko, pilit na matatag. Nakatalikod si Angelica, nakahawak sa gilid ng mesa, nanginginig ang balikat. Hindi ko alam kung iiyak ba siya o magwawala ulit. Angelica, dahan-dahan kong wika. Alam kong walang salitang sapat para sa pinsalang na idulot ko. Hindi kita hihilingan ng tawad ngayon, pero kung may pwede akong gawin para hindi na masaktan ang mama mo, sasabihin mo, gagawin ko. Dahan-dahan siyang humarap, namumula ang mata, ngunit matigas ang panga. Gusto kong makita kang bumitaw, sabi niya. Ngayon, hindi bukas, hindi kapag handa ka na. Ngayon, natigilan ako. Sa likod ng pinto, naririnig ko ang ingay ng labas. Para bang andoon pa rin ang lahat ng mata. Sa telepono ko, kumikislap ang notifications. Sa kabilang banda, nakayakap sa akin si Carlo, humihinga ng mababaw. Angelica, sambit ko,
halos pakiusap. Mahal ko ang tatay mo. Pero higit sa lahat, mahal ko ang kapayapaan ng mga anak. Tinapik ko ang likod ni Carlo. Kung ang pagmamahal ko ang dahilan kung bakit nasira ang bahay niyo, paano ako lalaban? Huwag kang umarte na parang ikaw ang inaapi. Kung talagang kaya mo ang pinasok mo, harapin mo ang hiya. Tumango ako. At eto na nga, hinaharap ko. Sa sandaling iyon, pumasok ang manager ng mall kasama ang isa pang staff. Ma'am, nakikiusap po kami. Iwasan natin ang eksena. May mga bata sa labas. Tumitig si Angelica sa akin. Hindi mo pa nararamdaman ang kalahati ng sakit na dinala mo sa bahay namin. Niyakap ko si Carlo ng mas mahigpit. Sa isip ko, walang boses. Tanging tanong lang, kung ang pag-ibig ko ang sanhi ng gulo, paano ako makakatagal sa unos? Sa labas, patuloy ang usapan ng mga tao at ang pings ng mga phone. Sa loob, may 2 pintig lang ang malinaw. Ang hinga ng anak ko at ang pagtibok ng paparating na kapalaran. Malapit na ang desisyon. Paglabas namin ng family lounge, parang hindi natigil ang ingay. Kahit nakatalikod na kami, ramdam ko pa rin ang mga matang nakasunod, ang mga kamera na patuloy na nakatutok at ang mga bibig na walang tigil na nagkukuwento. Sa bawat hakbang, may usapan, siya yon. Siya ang mistress. Sa loob ko, parang lumulubog ako sa sahig ng mall. Kinabukasan, hindi na ako nagulat nang makita ang sarili ko sa screen ng cellphone ng isang kapitbahay. Mga komento na paulit-ulit. Nakakahiya. Kawawa ang asawa. Paano na ang mga anak? Hindi ko alam alin ang mas masakit, ang pagkabisto o ang pangungutya ng iba sa sakit ko. Kinagabihan, dumating si Ernesto sa bahay. Maputla, stressed, at halatang galing sa mga pagtatalo. Hindi pa man siya nagsasalita, ramdam ko na ang bigat na dala niya. Clarita, sambit niya, halos pakiusap. Huwag kang bibitaw. Please, kailangan kita. Napatingin ako sa kanya, ang lalaking dati kong tinitingala sa opisina. Ngayon ay parang batang nawala ng direksyon. Umupo siya sa harap ko, hinawakan ang kamay ko. Hindi kita iiwan. Ikaw ang buhay ko. Huwag mong hayaan na wasakin nila tayo. Bumigat lalo ang dibdib ko. Ernesto, dahan-dahan kong wika, hindi ba't matagal ng wasak bago pa ako dumating? At ako ang nagdagdag ng sugat. Hindi, mabilis niyang sagot. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Ngunit habang sinasabi niya iyon, sa isip ko ay pumapasok ang mukha ni Marites at higit sa lahat, ang titig ni Angelica na puno ng luha at pait. Huminga ako ng malalim. Ernesto, alam kong mahal mo ako at mahal din kita. Pero kaya ko pa ba itong ipaglaban kung ang kapalit ay luha ng isang pamilya? Nakita ko kung paano siya napayuko, parang pinagtaksilan ng mundo. Hinawakan niya ang kamay ko ng mas mahigpit, nanginginig. Clarita, please, anong gagawin ko kung wala ka? Napaluha ako, pero nilakasan ko ang loob ko. Ernesto, anong gagawin nila kung patuloy akong nandito? Anong mangyayari kay Marites? Kay Angelica? Sa kanila, ako'y anino na sumisira. At ang anino hindi kailanman magiging tahanan. Lumapit si Carlo mula sa kwarto. Hawak ang paborito niyang laruan. Mama, uwi na ba tayo sa lola? Tanong niya, inosente. Doon ko naramdaman na may sagot na sa loob ko. Carlo, yumuko ako at hinaplos ang kanyang pisngi. Oo, anak, uuwi tayo. Doon tayo magsisimula ulit. Napatingin ako kay Ernesto. Hindi kita itinataboy, pero kailangan kitang bitawan. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa kapakanan ni Carlo. Sumandal siya, parang tuluyang nawalan ng lakas. Clarita, please. Nanginginig ang boses niya. Pero wala na akong mahagilap na salita para ipaglaban ang pagmamahal na alam kong kailanman ay hindi magiging tama sa mata ng mundo. Habang nag-aayos ako ng ilang gamit, hindi ko maiwasang lumingon kay Ernesto. Nakaupo siya, nakatungo, hawak ang ulo, parang nadurog. Gusto kong yakapin siya, sabihin kaya pa namin. Pero sa likod ng isip ko, naroon ang mall, ang mga kamera, ang luha ni Angelica. Ang lahat ng iyon ay mga pader na hindi ko na kayang lagpasan.
Lumapit ako at huling hinawakan ang kanyang pisngi. Mahal kita, Ernesto. Pero mas mahal ko ang kapayapaan ng mga inosente. Kinabukasan, maaga akong gumising. Dala ang maliit na maleta, bitbit si Carlo. Lumabas kami ng bahay na iyon na minsang naging pugad ng lihim na ligaya at kasalanan. Habang papalayo kami, naramdaman ko ang hangin na parang nag-aalis ng mga bakas. Sa bawat hakbang, para akong naglalakad palayo sa sarili kong puso, pero papalapit sa bagong kinabukasan. Si Carlo kumapit sa kamay ko. Mama, saan tayo pupunta? Sa lugar na mas tahimik, anak. Sa lugar na walang masakit na alaala. Ngayon, narito ako. Ako si Clarita, minsang naging kabit, minsang naging lihim, minsang naging dahilan ng sugat. At pinili kong bumitaw, hindi dahil hindi ko mahal si Ernesto, kundi dahil mas mahal ko ang katotohanan. Mga tagapakinig, kayo, kung ang pagmamahal ninyo ang siyang sugat ng iba, kaya nyo pa ba itong ipaglaban o kaya nyo ring bitawan? Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.